Hello! Yan, medyo hindi kami busy today kasi down yung system namin. Kaya meron akong time mag-isip-isip at magmuni-muni dito sa aking opisina. Naisip ko lang, bakit ba ako nag-abroad? Maganda naman yung trabaho ko dati sa Philippines, which I worked for 8 years. Pagka-graduate ko, nag-work na ako agad sa Philippines. Pero bakit ba ako nag-abroad? Una sa lahat, nandito nga pala ako sa Dubai ngayon, nag-work. Okay? The reason why I went for work dito sa abroad, it's because it's my dream. Kahit nung bata pa ako, dream ko na talagang mag-abroad. Una sa lahat, ang una ko talagang in-aim na mapuntahan is Singapore. Hindi ko alam kung bakit, pero yun yung talagang goal ko na mapuntahan. Unluckily, nagkaroon ng problema. After nung graduation ko, decided na talaga akong mag-abroad. So, pag-check ko ng aking birth certificate nung 2 months before yung graduation, dun ko lang nalaman na lalaki pala ako, na male pala yung nasa gender ko. So, naguho yung mundo ko. Okay? Kasi wala akong ganong kalaking pera para mag-process dati ng processing fee para sa pagpapalit ng gender from male to female. Female naman talaga ako. Meron akong boobs, meron akong poops. Yun, meron naman ako ng mga nun. Kaso nga lang, sa document, kailangan talagang i-present or ipakita na babae ka. Kaso nga lang, wala kaming ganong kalaking pera. 30,000 yata yung halaga ng pagpapachange ng gender nung mga time na yun. Mga 2007, mga ganon yung time na yun. Medyo mahal, hindi kaya ng budget at wala pa akong kapasidad para mag-provide ng ganong pera. So, nagtrabaho muna ako within the Philippines. So, after graduation, nagpunta na ako ng Manila at doon ako nag-apply. Luckily, nakahanap naman ako ng magandang work at nagkaroon naman ako ng maraming experiences. And suddenly, na-bored ako doon sa ginagawa ko. Gusto ko na mag-travel, gusto ko nang, alam mo yun, lumabas sa comfort zone. Parang nag-i-aim ako na maiba yung buhay ko. So, sabi ko kailangan na panahon na para lumabas ng Pilipinas. Para naman mas, alam mo yun, ma-enhance yung talents ko, mas maging wide yung... Then, ayun nga, nung masaya naman ako sa trabaho, honestly, masaya talaga ako sa trabaho. Lucky talaga ako dun sa trabaho sa Philippines. Alam mo yung lahat provided from sa akin to my family, provided lahat. At saka ang ganda ng benefits. Kaso nga lang, parang nag-i-aim pa ako ng mas higher. So, ambisyosa kasi akong tao. So, sabi nila, kailangan mo maging ambisyosa para makamit mo yung mga pangarap mo. So, nagkaroon ako ng konting ipon. Hindi naman na ganun kalaki yung gastos dati nung magpa-process na ako ng gender change. So, ang ginawa ko, tinignan ko lahat ng requirements para sa processing ng gender change. Medyo madugo dati kasi nasa Manila ako at ako ay naka-register sa province namin. So, kailangan kong umuwi doon from time to time para yun, ma-hand over ko doon sa nagpa-process ng mga documents ko, yung mga hard copy. Kailangan ng pirma ko, kailangan kong matin ng hearing, kailangan kong magpa-medical, mga ganon. Tapos, kailangan kong i-provide yung mga basic na kailangan para ma-fix na lahat. Ganon. So, ang ginawa ko, in-accomplish ko lahat ng mga requirements. Nilagay ko dyan yung pasensya. Tapos, yung pera, yung processing fee, hindi na ganun kalaki. Less than, na lang siya nun. Let's say, 15,000, pati na yung travel ko, ganyan. Tsaka processing, nandun na, 15K na lang. Hindi na siya 30 na katulad dati, ang hirap ilabas. So, yun, after na process yung aking gender change, ganyan, nakakuha na ako ng passport kasi yun yung requirements. Pag kumuha ka ng passport for abroad, kailangan mag-provide ka rin ng mga valid IDs, especially birth certificate mo pag nagpa-passport ka. Ayun, na-comply ko naman yung mga requirements sa pag-apply ng passport. In 3 months time na receive ko rin yung passport ko, pagka-receive ng passport ko, nakipag-contact na ako sa mga friends ko sa
Hong Kong, sa Dubai, sa Singapore, ganyan. Kinontak ko na sila kung paano ako makakapunta doon. Kasi meron akong 1 month vacation leave na na-approve ng company ko. Parang naipon kong vacation. So parang sabi ko, stress na ako this time. Kailangan ko naman yatang alam mo yun, mag-explore. Kailangan ko namang mag-distress. So aside from, ako dati, nag-iikot na ako sa Philippines eh. Pero dyan lang sa Pilipinas. Parang sa beach, sa mga bundok, resorts, mga ganyan lang. Pero sabi ko mag-level up na ako. So magpapapassport na ako para mapuntahan ko na yung mga gusto kong puntahan, yung mga target ko. So bucket list ko talaga yun, magkaroon ng passport, makapunta sa ibang bansa. Ang goal ko lang dito is mag-travel or mag-tour. So una kong pinuntahan is Hong Kong. Kasi sabi nila, maganda daw sa Dubai din. So sabi nila sa akin, bakit hindi daw ako mag-cross country sa Hong Kong, tapos pumunta ako ng Dubai. Total, mahaba-haba naman ang aking bakasyon, which is true naman. Sabi ko, ano naman gagawin ko sa Hong Kong ng 1 buwan? Unless, hindi ko kasi naisip noon na meron palang yung 3 bansa na pwede mong ikutin in just 1 week. Hindi ako aware dati. Tsaka ako na lang nalaman nung nakapag-book na ako. Anyhow, ganun nga. Nagpabook ako sa Hong Kong for 5 days. Ang goal ko doon is to maikot yung lugar, tsaka yung mga Disneyland. Unfortunately, hindi ko yun nagawa kasi nung time na nandun ako, yung weather is not that good. So, I'd rather stay sa room, then mag-ikot-ikot na lang sa nearby places, yung malls, tsaka yung mga pasyalan. Ganun na lang yung naging routine ko. Tapos nagbabasa na lang ako na anong gagawin ko sa Dubai kasi nakapag-book ako ng 3 weeks sa Dubai. So, 3 weeks yung aking stay sa Dubai. Ayun, nung sa Hong Kong ako, di ako masyadong nag-enjoy kasi yung naisip ko na yung nasa Dubai kasi nababasa ko, napakagandang lugar ang Dubai, napaka-safe, napaka-social, maganda yung mga facilities, which is true talaga. Pero before that, nagpapasalamat ako sa kaibigan ko na willing talaga siya noon na tulungan ako to process all my documents mapunta lang sa Dubai. Una sa lahat, dapat na may passport ka, may visa ka. Prior to traveling to Dubai, dapat mag-file ka na ng visa at saka air ticket na back and forth. So, yun yung ginawa niya. Nagbayad na lang ako sa kanya dahil parang siya naging sponsor ko. Dati mabilis lang eh. Parang if you have a friend na nandito sa Dubai, pwede ka niyang i-sponsor. Napakadali lang dati. Pero ngayon medyo mahirap na. Kapatid ko nga na gusto kong kunin, nahirapan ako dahil ang daming requirements. So, sige. Ayan, napunta ako ng Dubai. Pagkalapag ko ng Dubai, alam mo yun, naluha ako na parang I was so amazed. Na-amaze din ako sa Hong Kong pero mas na-amaze ako sa Dubai. Parang mas marami kasi yung facility na high-end facility niya. Pagdating ko ng airport, nagulat ako. Maganda yung airport, maganda yung transaction, mabilis. Ang gwapo ng immigration officer. Yun. Pero hindi yun yung natatakot ako kasi nga yung mga sinasabi natin, naririnig natin dati sa balita na may mga namamatay sa Middle East, ganyan. Pero sa akin, lang naman eh. Magtutur lang naman ako, iikot lang naman ako. Thankfully, meron akong mabait na kaibigan na pinatira nila ako sa bahay nila sa accommodation. Sa unang weeks, ganyan, hindi ako nagbigay ng bayad sa bahay. Free muna kasi nga, vacation lang naman yung ko. Siguro nagbibigay ako ng konti lang sa food, pero hindi ako ganun nag-spend ng more. Ang baon ko lang yata dati is mga 50,000. Tapos 50,000 in pesos. Yun yung cash ko on hand. Yun yung dala ko, pocket money ko. Tapos the rest is history. So, yun. Kaya ako napunta ng Dubai. Pero sa 3 weeks ko na yun, na-realize ko na hindi parang yung 3 weeks ko na yun para maikot ko yung Dubai. Tapos na-realize ko, sabi ng friend ko kasi, bakit hindi mo i-try mag-apply? Ayun nga, sabi ng friend ko sa 3 weeks ko sa Dubai, wala pa naman akong 3 weeks, so mga 2 weeks pa lang ako nandito sa Dubai. Sabi niya sa akin, friend, bakit hindi mo try mag-apply? Ba't hindi mo try mag-apply dito? Maganda naman yung background mo. At saka may dito, may IBM. Kasi IBM ako dati sa Manila, sa
atin sa Philippines, IBM ako doon nag-work. Meron naman IBM dito, pero parang ang kinikater nila are mostly IT talaga. Ako, back office ako dati, nag-work, parang under HR ako. So, hindi siya related. Nag-reach out naman ako sa dito, kaso nga lang, wala silang opening ng ganun na position. So, sabi niya sa akin, anything, wag ka maarte. Kasi, pag nagkaroon ka ng experience dito, makaka-apply ka na ng iba. Which is true naman. So, nung nandito na ako sa Dubai, mga first 3 days siguro, tinuruan nila kung paano. Napaka-high-tech talaga dito. Yung malapit lang kasi kami sa metro station, yung train nila dito, yun yung way, yung modes of commute nila. Pag nagko-commute ka through metro, through bus, ganun, or taxi. Kung mayaman ka, di mag-taxi ka. At kung nagtitipid ka naman, mag-bus ka or mag-metro ka. Ang ganda lang talaga. Napaka-relax lang, walang hassle. Hindi ka tulad sa Manila, napipila ka ng oras-oras, tagaktak ang pawis mo dito, hindi. Aircon everywhere. Kasi hindi mo kakayanin ang init. Pero thankful ako dahil pagdating ko dito sa Dubai dati, it's winter pa rin. So, may dala naman ako mga jacket. Ayan, nag-ikot-ikot ako. Tinuro nila sa akin yung first 3 days ko kung ano mga dapat kong gawin. After that, hinayaan na nila ako. As long as you know kung saan ang metro station, hindi ka mawawala. Yun lang. Yun yung tip ko. Tsaka dapat dala mo lagi ang passport mo pag tourist ka dito. At tsaka yung visa copy. At tsaka, of course, yung cellphone mo. Kasi everywhere dito merong Wi-Fi connection. Ayan, kasi pag nawala ka, Google mo lang. Ayan. As dala mo din dapat yung null card. Yun yung parang MRT card nila na niloloadan din. Ayan. So, yun. So, luckily, nung sabi ko, wala na akong magawa. So, nandun ako sa Dubai Mall dati. Yung pinakamalaking mall yata nila dito yun. So, habang nakaupo ako sa isang coffee shop, may nakita akong newspaper sa tabi ko. So, sabi ko, makapag-try nga mag-apply. Wala namang mawawala. Kasi parang, that was, mga magsa-second week na ako. May 1 week pa ako para mag-enjoy dito. Try ko lang. So, yun, nakita ko, may parang open, urgent daw doon. May urgent na opening na position. So, ang ginawa ko, nag-apply ako, nag-send ako ng resume. So, after that, after 3 hours, may na-receive akong tawag. Nandun pa rin ako sa Dubai Mall na nag-iikot ako. Tapos sabi, I was invited for an interview kinabukasan. So, sabi ko, why not? Ito try ko. As yun, happy na ako, umuwi na ako agad, nag-prepare na ako. Tapos sinerch ko na yung location kung saan ako mapupunta. So, ayun, kinabukasan, ready ng ate mo, pumunta ako as early as I can. Ang haba ng pila, girl. As in talagang mga 50 people yung nag-aantay doon. Pero priority ako kasi tinawagan ako, pinakita ko lang yung text sa akin. Kasi sabi doon, nung tinawagan ako, pakita mo lang yung text na sisend namin sa'yo at mapapriority ka. Ganyan. So, ayun, ewan ko, ang smooth ng flow, hindi ako nahihirapan. Wala at all. Walang hirap. Napaka-smooth. Saka, ang gaan-gaan ng buhay dito, no? Walang stress. Ang sarap mabuhay dito. So, ayun, pagkapasok ko doon sa mag-i-interview sa akin sa HR. Interview niya ako ng mga basic questions lang. Tulad ng, tell me about yourself, what was your experience, mga ganun. What was your previous job, what is your reason to be in Dubai, mga ganyan. So, after ni HR, pinunta na ako directly sa Vice President. Siya na yung final interviewer ko. Hindi ko alam kung bakit. Pinapunta niya ako doon. And interview niya na ako. Parang very close na kami. Maboka kasi ako. Talkative kasi ako. Kahit hindi ako tinatanong, sinasagot ko. Which is mali din naman minsan. Kasi minsan, hindi na kailangan palang sabihin yung mga sinasabi mo. Ayun. Pero thankful ako. Napakabait din ni Sir. So, may tinanong siya sa akin na nakaka-capture ng attention niya. Sabi niya sa akin, what is your long-time goal? Sabi niya. Alam mo yung sabi ko, na joke lang yun yung binato sa akin. I want to be in your position in 3 years. Sabi ko, sabi niya sa akin,
tinawag niya na yung HR, parang nakalimutan yung pangalan ng HR, assuming, HR, halika dito, kunin mo tong babaeng to, hire this lady, sabi niya. Tapos sabi ko, nashock na lang ako, sabi niya, hire this lady, sabi niya. Hindi ko na alam kung anong rason niya, pero feeling ko, yung mindset ko ang nagdala sa akin sa posisyon kung anong meron ako that time. So, na-hire ako on the spot. Nagpapasalamat ako sa Lord. Kaso medyo natagalan yung processing ng visa ko sa kanila. Kaya kailangan ko pang mag-exit ng ibang country para, mapalitan yung visa ko to employment. So, ang nangyari, inantay ko muna yon. Na-extend yung vacation ko dito. Parang nagbayad muna ako ng extension ko para lang ma-accommodate ko yung processing ng changing of visa from tourist to employment. So, nag-exit muna ako sa Oman that time para lang antayin yung change of status ko. So, inantay ko muna yon yung visa ko, na employment visa, bago ako nag-file ng resignation sa dati kong company. So, yun. From there, naging maganda na yung buhay ko. Walang stress. Kahit trabaho, walang stress. May stress ka man, pero yun lang. That day lang. Pero kinabukasan, wala na. Ganon. So, next time, pag-uusapan naman natin kung paano ako nag-start sa bagong work. At saka dapat, pag nandito, pumunta ka sa abroad or kahit saang lugar, dapat baon mo lagi yung pasensya, yung tibay ng loob, at saka yung lakas ng loob. Dapat, alam mo yun, yung goal mo, nakafocus ka lang doon. Huwag kang matatakot magtanong. Dapat self-confidence din. Tsaka lagi kang mag-pray. Every time na lumabas ka sa bahay nyo, saan ka man pupunta, dapat mag-pray ka. Lagi mong dalhin yung mga documents sa'yo dahil importante yun, lalo na ang visa, tsaka yung identification card. Kasi anumang mangyari sa'yo, meron kang identification card. Okay? Focus ka lang sa mga gagawin mo. Huwag kang matakot. Sabi nila, pag may pangarap ka, gumawa ka ng paraan. Huwag mo siyang patulugin dyan sa mga palad mo. Make a way. Yun nga yung sabi nila. Kaya nagpapasalamat ako at malakas ang loob ko eh. Didiscuss ko later yung mga ibang bagay, kung anong mga topic na gusto nyong malaman, kung paano pumunta, kung anong maging buhay ko, at anong mga trabaho ko, paano yung process, paano yung lahat. Tandaan na laging maging alerto. Kasi sa pag-stay ko dito, marami din akong mga naranasan, yung nagkaroon ako ng penalty, yung di ako marunong tumawid sa tamang tawiran, nagka-penalty ako ng medyo mabigat sa bulsa. Yung sakit sa dibdib. At saka dapat, huwag mong ikumpara yung culture natin dyan sa Philippines sa yung kultura namin dito. Huwag mong gagawin. Huwag mong i-a-apply yung ugali mo dyan sa atin. At kung saan bansa ka man pupunta, dahil hindi pwede. Hindi ka ubra. Minsan nga nasabi sa akin, dati kwento ko na lang later, sabi niya sa akin, you Filipinas making lots of drama. Nasaktan ako doon. Yung ego ko, alam mo, bumagsak. Kasi nga nakikiusap ako na it's my first time. Yung nga ganyan. Kwento ko na lang later kung paano ginagawa. See you on my next challenge. See you sa next kong video. Salamat! Kayang Pinay. Mama chup chup!